makinig ng banal na salita? Amen! Amen! Parang mahina. Amen! Yung ating buting pastor, Pastor Rocky. Blessed morning again to all of us. Good morning, Pas! Welcome po ulit natin yung ating visitor, si Kuya Ming Romel Yap. No, welcome po Kuya Ming. And masaya po ako kasi andito si Sister Daisy. Nakasama natin ngayon dito sa ating panambahan. Praise God! Hallelujah! Ang aking ibabahagi sa inyo ngayon mga kapatid is matibay ba ang iyong pundasyon? Nais ko pong basahin sa inyo ang Matthew chapter 16 verses 13 to 18. Sabi dito, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, "Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. But what about you?" He asked. "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it." At nais ko pong tumayo tayong lahat at tayo muna ay lumunod sa ating Diyos na buhay. Panginoon Diyos, maraming salamat po muli sa mga sandali ito, Panginoon Diyos. Salamat po at dinako po kami sa lugar na ito kung saan nakakapag-relax yung aming mga puso't isipan. Nagiging kalmado yung aming mga nararamdaman, Panginoon Diyos. Maraming salamat sa kapahingahan na ito, Panginoon. Ito lamang po ay temporary na rest at nagpapasalamat po kami lalo doon po sa rest na eternity o eternal kung kanina po ay nasa iyong kingdom. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng mga biyaya. Hindi man namin ito deserve, pero binibigay mo po ito para sa amin, Panginoon Diyos. Maraming salamat. Gaya po ng aming inawit kanina, salamat sa iyong pagmamahal. Bilang pasubali ay gamitin po namin ang aming mga buhay sa aming paglilingkod sa iyo. Nawa buksan mo po ang puso't isipan ng bawat isa upang ang iyong mga salita ay mag-benefits po ito sa aming pamumuhay at maibahagi po namin sa aming mga mahal sa buhay. Muli, Panginoong Diyos, hanggang sa aming pagpapatuloy, lukuban mo po ng iyong banal na dugo ang lugar na ito upang maging ligtas sa lahat ng uri ng kapamakan kahit pa sa loob ng aming panambahan. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Lahat ng ito idinadalangin namin sa iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, lahat ng mga anak ng Diyos ay sumigaw ng Amen. Amen! Kaya marami na po tayo maupo. Inuulit ko po yung ating pamagat ng aking ibabahagi sa inyo. Matibay ba ang iyong pundasyon? Sa Ingles, is your foundation strong? Lahat tayo ay nasa process of building up something in life. Halimbawa, we build our career. We build relationships or we build trust. We build up marriage. We build children up. Maybe we build business or we build house at iba pa. Habang tayo ay involved in building things in life, nais kong tanungin ka ngayon, is your building strong? Mananatili bang nakatayo ang iyong gusali sa mga pagsubok ng panahon? Praise God. Sa paksang ito, titignan natin ang pundasyon ng ating buhay. Makikita rin natin na ang lakas ng anumang ating ginagawa natin sa buhay ay nakasalalay sa ating pundasyon. Kaya napakahalagang malaman natin kung ano ang ating foundation in life. Gaya ng sabi ko kanina, we are all in the process
of building up something in life. Inilalarawan ng Biblia na ang buhay Kristiyano ay tulad din ng pagtatayo ng isang gusali. We are responsible to build ourselves up in our Christian faith. Inuulit ko mga kapatid, we are responsible to build ourselves up in our Christian faith. In Jude chapter 1 verses 20 to 21, it says, "But you, dear friends, by building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring to you to eternal life." Sabi doon, by building yourselves up in your most holy faith. We are responsible to build ourselves up in our Christian faith. Kaya wala kang ibang sisisihin kung hindi ka lumalago, kung hindi ka nagmamature sa iyong faith. Wala kang ibang sisisihin kundi sarili mo. Nais ko rin basahin sa inyo ang Ephesians chapter 2 verses 21 to 22. Sabi dito, "In Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in Him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit." Kung kay Kristo nakatayo ang ating buhay, ay sigurado lumalago tayo sa pananampalataya. Amen. Kabilang lahat ng aspeto ng ating buhay ay susunod. Amen. Tayo bilang isang Christian community, ang church ay dapat na sama-samang nakatayo sa Panginoong Hesukristo bilang isang lugar para sa banal na Espiritu na manahan. A place to dwell in. Amen. Kaya patatagin natin ang ating sarili kay Kristo at sama-sama tayong matatag na nagkakaisa para sa Diyos na manahan sa atin, to dwell in us. Praise God. Tandaan, talagang hindi tayo makakagawa ng anuman kung walang matibay na pundasyon. Kahit sa alin pang permanenteng gusali, ito man ay konkreto o kahoy, ang mahalagang bahagi ay ang pundasyon. At ang Biblia ay partikular na tumatalakay dito. Kailangan nating magkaroon ng tamang pundasyon. Bakit? Dahil ang pundasyon ay nagtatakda ng limitasyon sa gusali na itatayo sa ibabaw nito, ayon man sa laki at bigat. Ano po? Kapag magtatayo ng isang gusali o bahay, ay ang unang tinitignan ay ang tibay ng pundasyon. Kung kakayanin ba ng pundasyon ang laki o bigat ng isang itatayo na gusali o bahay. Sabi nga ng isang karpentero na narinig ko, pwedeng paglaruan yung structure na itatayo. Pwedeng bago-baguhin yun. Pwede mong gawin kahit anong gusto mo sa building o bahay na itatayo. Pero, huwag na huwag paglalaruan o isawalang bahala yung pundasyon. Tandaan, hindi natin maaaring paglaruan ang sa pundasyon. Dapat itong maging matatag dahil kung hindi, guguho lahat ang buong gusali. Amen. May mga pananampalatayang Kristiyano na ang mga ito ay hindi gustong magtatag ng matatag na pundasyon, ngunit gusto nilang magtayo ng malaking ministry. Halimbawa, kung familiar kayo sa mga prosperity gospel ngayon, na walang ibang ginawa kundi magpayaman ng magpayaman gamit ang pera ng miyembro. At maraming pumupunta sa kanila nang walang tamang pundasyon. Mas concerned sila sa kanilang pera kaysa sa kanilang mga kaluluwa. Amen. Ang ganitong mga tao ay nagtatayo ng isang bagay na malaki sa kanilang buhay, ngunit walang matibay na pundasyon. At ito ay hindi magtatagal. Dahil ang pundasyon nila ay pera at popularity. Hindi tayo makakabuo ng mas matagumpay na buhay Kristiyano maliban kung pinahihintulutan ng ating pundasyon. Dahil ito ang nagtatakda ng limitasyon.
Ano po? Gaya ng sabi ko kanina, napakahalagang malaman natin kung ano ang ating foundation in life. Dahil kung hindi, baka mamaya, bukas, sa mga sumusunod na buwan, o sa mga sumusunod na taon, ay bigla ka nalang gumuho o nabuwag, katulad ng isang gusali na hindi matibay ang pinagtayoang pundasyon. Kahit pa napakaganda ang isang gusali o bahay, kung hindi matibay ang kanyang pundasyon, ay wala ring saysay. Ano mang oras ay guguho, bibigay pagdating ng mga bagyo o lindol. Are you with me, church? Amen. Question, mga kapatid. What is your foundation in life? Word of God. Have you laid your foundation right? Amen. In 1 Corinthians chapter 3 verses 9 to 11, it says, "For we are God's co-workers. You are God's field, God's building. By the grace of God," sabi ni Paul, "has given me, I laid a foundation as a wise builder, and someone else is building on it. But each one should build with care. For no one can lay any foundation other the one already laid, which is Jesus Christ." Praise God. There is only one foundation na sapat at higit sa ating buhay. At ito ay si Hesus Kristo, mga kapatid. Amen. At kung kay Kristo nakatayo ang buhay natin, anong tawag ng Biblia? You are a wise builder. Ginamit ng Panginoong Hesus ang pagkikipagtagpo kay Pedro upang itatag kung paano tayo makapaglalagay ng matatag o matibay na pundasyon sa Kanya, kay Hesus. Balikan natin yung ating main text sa Matthew chapter 16 verse 13. Sabi doon, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, "Who do people say the Son of Man is?" Na tumutukoy sa Kanya. Dito sa ating pinag-uusapang mga talata, ay ang Panginoong Hesus ay malapit ng mamatay at ang kanyang mga araw ay bilang na. Dahil ang mga sumunod na pangyayari, kung babasahin natin sa Biblia, ay ipinahayag niya ang kanyang kamatayan sa kanyang mga alagad. Ipinapaliwanag niya sa kanila yung mangyayari sa kanya na siya'y papatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw. Sa mga panahong yan, ay mayroon na siyang mahuhusay na mga tagasunod o mga alagad. Ang mga tao ay pinapagaling niya sa kahit anumang karamdaman nila at pinapakain pa niya sila physically and spiritually. Kaya maaari ang turing ng ibang tao sa kanya ay isang bayani o hero. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay gustong malaman ng Panginoon kung tama ba ang mga tao sa pakahulugan patungkol sa ipinunta niya dito sa lupa o sa kanyang misyon. Kaya umalis ang Panginoon mula sa karamihan patungo sa isang rehiyon na tinatawag na Filipos at tinanong niya ang tanong na ito sa kanyang mga alagad. Ano yung kanyang tanong? Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Who do people say the Son of Man is? Kung anong sinasabi nila patungkol sa Kanya. At itong tanong na ito ni Jesus sa kanyang mga alagad, mga kapatid, ay nais ko rin itanong sa iyo ngayon ito. Sino ba si Jesus sa iyo? Maaring ang ilan sa atin ay nauunawaan si Jesus bilang isang healer, bilang isang provider, Amen. bilang isang comforter at iba pa. Tignan kung ano naman ang nauunawaan ng mga taong ito tungkol sa Kanya. Ang pagkilala nila sa Panginoon, sabi doon sa ating main text, Matthew chapter 16 verse 14, sumagot sila, may nagsasabi na siya si Juan Bautista, o kaya si Elias, o kaya si Jeremias, o kaya isa sa mga propeta. Kahit na ang Panginoong Hesus ay nagturo, namuhay at gumawa ng maraming mga himala sa mga taong ito,
Itong mga Hudyo ay lubos na nagkamali sa pagkakilala nila kay Jesus. Completely wrong and confused sila. Amen. Ang kanilang mga banal na kasulatan sa Old Testament ay tumukoy kay Jesus, the Messiah. Napakaraming prophecies doon patungkol sa Kanya. Ngunit, ang mga taong ito ay nakaligtaan at inakala na siya ay maaaring si Juan Bautista, si Elijah, si Jeremiah, o kaya isa sa mga propeta. Katulad ng mga ibang grupo ngayon, ang paniniwala lang nila sa Kanya ay isa lamang propeta o isa lamang tao. Ang babaw ng pagkakilala nila kay Jesus. Ngunit kung magsalita sila, ay parang kilalang-kilala nila ang Panginoong Hesukristo. Pero completely wrong and confused sila sa kanilang pagkakilala sa Kanya, tulad ng mga Hudyo ng panahong yan. Ngayon, sa sariling bayan ng Diyos, ano po yung sariling bayan ng Diyos? Ang mga Israelita. Ang mga Hudyo ay may iba't ibang opinion tungkol sa Panginoong Hesukristo, batay sa kanilang kaalaman at karanasan. At talagang hindi nila nakuha kung sino talaga ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, tayo rin ay mga tao ng Diyos. Nararanasan natin ang Kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Ngunit maraming beses na talagang hindi natin nakita o hindi natin nakikita kung sino si Jesus sa buhay natin. Nakakaligtaan natin na siya ang Lord or Master ng buhay natin. At hindi na tayo, mga kapatid. Nang marinig ng Panginoong Hesus ang sinabi ng karamihan tungkol sa Kanya, tinignan niya ang Kanyang mga alagad at tinanong sila, sino ako? Sino siya? Sabi doon sa ating main text ng verse 15 ng Matthew chapter 16, "But what about you?" He asked, "Who do you say I am?" Nagkaroon ng katahimikan sa mga alagad at maaaring maraming tumatakbo sa kanilang isipan. Ngunit natatakot silang ipahayag ang kanilang mga pananaw. Biglang nagsalita si Peter. Ano sabi ni Peter? Doon po sa verses 16 to 17 ng Matthew chapter 16, Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Anong sagot ni Jesus? "Blessed are you, Simon, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of death will not overcome it." Ganyan bang pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesukristo? Yan ang malalim na pagkakilala sa Kanya. Kaya dapat lang na siyang maging solid foundation ng ating buhay. Amen. Amen? Kayang-kaya niyang pagbuhin ang ating buhay. Amen. Pagandahin. Tignan mo yung katabi mo, ganda-ganda, gwapo-gwapo. Kaya niyang pasayahin ang buhay natin. Di ba? Dati tayong malungkot, pero ngayon ang saya-saya na natin. Amen? Amen. Amen. Hindi lang yan, mga kapatid. Kayang-kaya niya tayong iligtas sa kapahamakan o sa hell. Hindi tayo kayang iligtas ng pera, ng sinuman, ng posisyon, o ng sariling kapangyarihan at gawa natin. Si Jesus lamang. Amen. Amen? Batay sa talatang ito, sinasabi ng ilang tao na si Pedro ang pundasyon ng iglesia. Yan din yung dati nating paniniwala noong nasa kabilang paniniwala pa po tayo. Ito ay magiging isang hindi matatag na gusali kung si Pedro ang pundasyon. Ang simbahan ay hindi itinayo kay Pedro. Amen? Amen. Matthew chapter 16 and 18, sabi doon, "And I tell you that you are Peter." Dapat makuha natin ito, mga kapatid, para hindi po tayo malinlang ng iba. Okay? Sabi doon, Matthew chapter 16 verse 18, "And I tell you that you are Peter." Ang New Testament ay isinulat sa Greek. At ang Greek word ng Peter is Petros, which means rock
or stone or small stone. Sabi doon, pag ituloy natin basahin, and on this rock, yung Greek word doon is Petra. Means rock or big rock or bedrock. Sabi ni Jesus, I will build my church. Kaya hindi pwede si Pedro ang pinagtayuan ng iglesia, kundi si Jesus, mga kapatid. Ngayon, ay sinasabi ng Panginoong Jesus, Pedro, ikaw ay isang bato. At sa ibabaw ng batong ito, walang iba kundi si Jesus Christ, ay itatayo niya ang kanyang iglesia, sabi ng Panginoon. Amen? Kaya, Pedro, kailangan mong madikit sa akin. Dahil ako ang malaking bato, ngunit ikaw ay bato lamang. Yan ang sinasabi ng Panginoon kay Pedro. 1 Corinthians chapter 3 verse 11, sabi dito, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Amen. Amen? Ngayon, ang Panginoong Jesus lamang ang tanging solid foundation. Upang makabuo ng isang matatag at matibay na buhay Kristiyano, kailangan nating nakabatay sa pundasyong ito na si Hesus Kristo. Praise God? Amen. Ngayon, paano tayo makakabit sa pundasyon na ito? Magbibigay po ako ng 3. Tayo ay nakakabit sa pundasyong ito, walang iba kundi si Jesus, kapag ang pagkakilala natin sa Kanya ay hindi lamang manggagamot. Kasi pinapagaling niya tayo pati yung mga taong yun. Hindi lamang provider, kasi ibinibigay niya yung ating mga pangangailangan. Pati yung mga taong yun na sumusunod sa Kanya. Dahil ang lahat ng iyan ay isa lamang sa Kanyang mga gawain. Kung ganyan lang ang pagkakilala natin sa Kanya, ay hindi talaga natin natutumbok kung sino talaga siya. Amen? Dapat mas higit pa dyan ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesukristo. Yung mas malalim na pagkakilala sa Kanya. Okay, tingnan natin ang 3 hakbang ni Pedro nang ma-encounter niya ang Panginoong Hesukristo sa ating mga talata. First is confrontation or paghaharap. Ang Panginoong Hesus at si Pedro ay nagkaharap. Walang tagapamagitan, walang pastor, walang pari, walang namamagitan sa kanila. Ito ay isang direktang personal na paghaharap ni Pedro kay Jesus. Kung kailangan nating magkaroon ng matibay na pundasyon, kailangan nating personal na makilala si Jesus. Amen. Amen. At kapag nakilala mo na siya, ay maaari mo na siyang patuloy na makilala sa pamamagitan ng pagkakaroon ng matatag na buhay, panalangin, at pagsasaliksik sa kanyang mga banal na salita. Amen. Dahil ito ang kanyang autobiography. Amen. Dahil kung talagang kilala mo ang Panginoong Hesukristo, ay matatag ang prayer life mo at pinapahalagahan mo ang kanyang mga salita. Amen. Amen? May 2 paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Una is prayer. Ito ay nakikipag-usap tayo sa Kanya. Pangalawa is reading the Bible. Ito naman ay pakikinig sa Kanya. Okay, pangalawa po, doon ma-encounter ni Pedro ang Panginoong Jesus. Pangalawa is revelation o paghayag. Matthew chapter 16 verse 17. Sabi doon, Jesus replied, "Blessed are you, Simon son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven." Ano yung una? Confrontation. At kailangan personal na makilala ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng matatag na buhay panalangin at sa Biblia. At ang kasunod niyan ay revelation o paghahayag. Maaari tayong mag-aral ng theology, mag-aral sa Bible School, at kahit na mag-aral tungkol kay Jesus sa bawat epektibong paraan. Ngunit, kung wala tayong personal na oras sa Kanya, katulad ng prayer life o personal devotion, hindi lamang sa group study, ay hindi malalim ang ating pagkakilala sa Kanya.
At kung ganon, hindi rin matibay ang relasyon natin sa Kanya. At sa sandaling nagkaroon si Pedro ng revelation galing sa Diyos at hindi sa kanyang sarili, ay kinilala niya at ipinagtapat kung sino ang Panginoong Jesucristo. Ano sabi doon sa Matthew chapter 16 verse 16? Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Peter publicly acknowledged and confessed that Jesus is the Messiah. What is Messiah, mga kapatid? Amen. Anointed one, the Christ, the deliverer, the liberator, and sabi ni Kuya Justin, the Savior. Praise God. Okay, pangatlo po, na ating point, acknowledge and public confession. Tinanggap mo na ba si Kristo bilang iyong Panginoon at tanging tagapagligtas na iyong buhay? Amen. Kung hindi pa, ito ay oras na upang kilalanin ang iyong pananampalataya kay Kristo at simulan ang pagtatag sa pundasyong ito. Amen. Sa mga tumanggap naman, katulad natin mga kapatid, ay inaasahan ng Diyos na ipahayag natin si Kristo bilang isang Panginoon at sa bawat halimbawa ng ating buhay. Nakikitaan kaya tayo niyan? Hindi ko sinasabi na kailangan mong lumabas at ipagsigawan na si Kristo ay Panginoon. Ngunit, maaari natin kilalanin si Kristo sa paraan ng ating pag-uugali sa ating mga bahay, Amen. sa ating workplace, Amen. at saan man, hindi lamang sa loob ng simbahan. Amen. Hindi ba totoo na marami sa mga Kristiyano ang hindi nakakaalam na si Hesus Kristo ang matibay na pundasyon? Tanungin mo nga yung katabi mo, ano ang foundation in life mo? May tinanong ako niya dati na Kristiyano, kung ano-ano pinagsasabi. Tinanong ko kung ilang taon nang nagsisimba. 5 years mahigit na. Pero hindi pa niya alam ang kanyang foundation in life. Ito na ang panahon upang ipakilala natin ang Panginoon sa lahat ng tao. Gaya ng ginawa ni Pedro, sabi niya kay Jesus, "You are the Messiah, the Son of the living God." Amen. Kung magagawa natin ito, we can be a great witness of Christ. Amen? Remember this, mga kapatid. Remember this, mga kapatid. Dapat natin itatag o itayo ang ating buhay Kristiyano at ang pundasyon na kailangan nating pagtayuan ay ang ating relasyon sa Panginoong Jesucristo. Amen. Amen? Makakagawa tayo ng matibay na pundasyon sa paggugol ng ating oras sa Diyos, pagpapakumbaba sa Kanya sa araw-araw, at pagkilala sa Panginoon sa bawat impluwensya ng ating buhay. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, let me ask you this morning, tama ba ang ginagawa mo? Mabiti, no? Nagtatayo ka ba ng tama? Matibay ba ang iyong pundasyon? Inumuna mo ba ang Panginoong Hesus sa iyong buhay? Kahit anong gawin natin sa ating buhay, kung wala kang foundation ni Jesus, ay hindi matibay. Tandaan natin yan, mga kapatid. Kung ikaw ay may personal at malalim na relasyon sa Kanya, ay walang makakapagyanig o makakahadlang sa iyo sa buhay. Mga kapatid, tandaan, lahat ng tao sa mundong ito ay dadaan sa mga unos. Bagyo, suliranin na hindi natin kayang dalhin kahit ikaw pa yung pinaka matatag na tao sa mundo. Ngunit, ang mga matatag, ang pundasyon kay Kristo ay hindi babagsak kailanman. Amen. Matatag, ngunit babangon. Amen. Praise God. Kumusta ang iyong buhay, kapatid? Amen. Ito ba'y nakatayo sa Panginoong Jesucristo? Amen. Kung oo, sabi ng Biblia, you are a wise builder. Kahit anumang dumating na bagyo sa buhay,
ay mananatili kang nakatayong matatag. Amen. Amen? Hindi tayo matatag dahil sa ating sarili lamang, kundi sa ating solid foundation, no other than Jesus Christ. Amen. Dahil ito, magsasayan tayo lahat, mga kapatid. Maraming salamat sa ating buting pastor, no? Napakaganda ng kanyang inihilig na word of God sa ating buong puso. Amen. Napakabuti nga ng Panginoon sa atin, no? Thank you, Pas, sa mga sermon na narinig namin mula sa iyo. Dahil ikaw ay isang ginamit sa ating Panginoon upang yung mga hindi pa nakarinig ay matauhan kung sino talaga si Jesus Christ sa puso natin o sa buhay natin. Kaya yung mga sermon ni Pas, kung isa, mas mapapalapit ka sa Panginoon. So, diretso na tayo sa Breaking of Bread. Kasi parang excited na si Bro Dave sa kanya. First time. Praise God, mga kapatid. So, tayo po ay dadako sa ating breaking of the bread, mga kapatid. Ito pong ating isasagawa, ang isasagawang ito, mga kapatid, ay ang ginawa ng Panginoong Diyos sa kanyang mga alagad bilang pag-alala sa kanyang ginawa. Pag ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. And look what the Lord has done to us, mga kapatid. Itong araw na ito, mga kapatid, ay ipapaalala ng Diyos, mga kapatid, kung paano niya tayo ligtas, mga kapatid. Yung hallelujah. Siya ay napako sa krus, mga kapatid, praise God, para tayo itubusin sa ating mga kasalanan. So, bigyan mo yung ating praise the Lord. Thank you. Pray po muna tayo, mga kapatid. So, nanyahan ko po ang prayer ni Pastor Rocky. Praise God. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga sandali ito. Ito po ay isang privilege na maisagawa po ng iyong mga itinuro sa iyong mga alagad, Panginoon Diyos, na ito ay pag-alala sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, na kami po ay niligtas sa pamamagitan ng iyong sasakripisyo, ng iyong katawan at dugo. Maraming salamat. Pagpalain mo po ang tinapay at ang kopa na ito. Amen. Amen. Taas po natin, mga kapatid, ang tinapay. Basahin po natin sa Biblia. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Matapos magkapuna, dumampot din siya ng kopa. Sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin. Tonight we're betrayed. After giving thanks, you lifted up. This is my blood, poured out for you. And as you drink it,
Panginoon, maraming salamat po sa mga oras na ito. Hallelujah, Lord, sa iyong katawan, sa iyong dugo, Panginoon, Lord, na ginamit upang kami iligtas. Tunay kang mabuti, tunay kang dakila sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat po sa pagligtas mo po sa amin, sa aming mga kasalanan. Hallelujah, Lord, pinupuni ka namin at pinapasalamatan, Panginoon, sa araw na ito. Hallelujah, Lord God, dahil kung wala ka, Panginoon, hallelujah, Jesus, ay wala po kami. Maraming salamat sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So we thank you for the wine, for the bread, for we see the love you give and the love you share. And we remember your wondrous love. You give your body, you shed your blood, and we remember your wondrous love. You shed your body, you shed your blood. Palakpakan po natin ating Panginoon. Praise God. So, binabalik ko na po sa ating MC. Tayo po idarako at tayo po sa ating bibigay po ng offering song si Sister Daisy Valera. When the stage is bare tonight, there's no one else, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretend, I'm all I need. I will lay down my life.
Dito na magiging pastor, kailangan tanggapin ninyo na yung oras yung oras ng magiging pastor ng asawa is hindi nakafocus sa inyo, kundi nakafocus sa Panginoon. Kasi napaka-importante yun. And nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi even though na nasa Alcarch ako and may time na nakakapunta ako dito, and iba man yung gawain doon na inattendan ko, pero pasalamat ako sa Panginoon because she's always continuing to bless me and guide me, even though there's a lot of circumstances na may mga hindi tayo perfecto. Sabi nga yung sa kanta, This Is My Cry, na we desire na mabago araw-araw sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, salamat and salamat sa inyo, brothers and sisters. I know God will bless you more and salamat din sa words of God today, and nabibless ako. Actually, grabe yung iyak ko nung kanina kasi nakikita ko si Pastor Rocky na ginagamit ng Panginoon. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon because He is always guiding your pastor. Kung ano man yung pagkukulang na, you pray for him. Yun lang yun. And yun, kasi napaka-importante ang prayer na sa ating pastor. And God bless you. Amen. Very understanding. Salamat sister sa iyong inahayag sa iyong mensahe. Totoo naman talaga napakahirap ng buhay ng bilang isang pastor. Kasi kung once na may isa kang tupa na wala is kailangan mo talaga Yun, kaya hindi lang, kung tayo mga tupa, hindi lang sa sarili natin mag-pray, kung hindi, pray din natin ikutin pastor. Kasi kumbaga siya, nasa kanya lang ang lahat eh. Kumbaga yung pag-pray natin, sa sarili natin, nawawala yung pag-pray natin sa pastor. Kasi yung pastor is pinag-pray is mga tupa niya. Kumbaga dapat tulungan din natin ang ating puting pastor na ipipray din siya, na mas maiano pa niya yung, mas palagaan na pa yung kanyang yung kanyang paghahayo ng kaluluwa. So